Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Moto Dean, si Attorney Dean Rod. At pag-uusapan natin ang insidente o yung accident dun si Marilake noong January 27 involving the Superman Riders. I'm sure po that you've seen all the videos, whether it be shorts, reels so sa Instagram or sa Facebook o maski na mga YouTube videos. Nakita natin yung parang nangyari na dalawang rider, sabihin natin, ayaw ko bigay ang pangalan, sabihin natin yung Red Rider at saka yung Yellow Rider. Ngayon, papakita rin minsan yung mga pictures nila dito sa video para makita po ano nangyari. Ngayon, dahil sa insidente na yon, nagkarera sila habang nakasakay in the Superman stance, meaning yung katawan nila ay prone on the motorcycle seat. Ngayon, Marilake pa ay a road known for its curves, its turns at saka yung up and down siya. Yung Marilake Road, hindi pang karera yun. Yan lang yung pang biyahe ay to go to your destination, whether be in Quezon or in Marikina or in Rizal. Ito ay ginagamit ng halos lahat ng tao, whether kotse, truck, or motor, even mga bisikleta. Ngayon, ang ginawa nila, sabihin ko na lang ay hindi ko alam ang Tagalog nito, pero ang sabi sa batas, ang sabi ng incident nito, ay this is called a reckless act. Ngayon, kung gusto nyo malaman anong pwedeng isampa o anong mga criminal charges pwedeng i-file against the two, well, isa na lang, please see the video link in the description below. Ngayon, bilang reckless, kasi maski na yung act of riding is not criminal by itself, kumbaga hindi criminal yung pagmamotor. Kaso, yung paggawa nila na pag-semblance or parang karera, tapos nakasakay pa bilang Superman position. That by itself shows walang precaution. Wala siyang, they know that what they're doing is dangerous. Kaya wala precaution for safety. Ngayon, pag may nangyari sa isang akto or voluntary act na walang precaution for the possible consequences, kaya nga reckless. Pag may nasugatan, may na-damage o may namatay, pwedeng kasuhan sila ng reckless imprudence. Ngayon, ang ginawa nila yan, yung pag-akto na yan, alaman natin lahat, this is often, palagi nangyayari dito sa Marilake. Palagi na may banggaan, maski na mag-isa lang isang rider, dahil nga nagbabanking-banking siya, nawala yung grip sa road, nag-slide, apekto pa yung mga bystanders. So, anong nangyari dito? It's all in the news po . Nasisira ang reputasyon ng mga motorcycle riders. Nasira ang reputasyon ng mga law-abiding riders. Ako, 4 years pa lang ako nagra-ride sa motorcycle. Pero big bike siya. Pero 2 beses pa lang ako pumunta sa Marilake. Bakit? Natatakot ako sa mga taong ganyan, katulad ni Red Rider at saka ni Yellow Rider. Yung kanyan pagmamaneo ng motorsiklo, nakakatakot. At saka, maski na pupunta ako dun sa area na yon, maski nakakotse ako, takot pa rin ako dahil alam natin, madaming videos na yung motor, babanggay niya isang kotse maski na walang kasalanan ang nagmamaneo ng kotse. Ngayon, ano pang mangyayari? We will be under scrutiny, under watchful eyes of law enforcement. Ibig sabihin, mas madalas ang presence ng mga PNP, CHPG, or kahit sino man law enforcement. So nangyayari, maski na wala kang ginagawa, basta mukhang mabilis ka within the speed limit, pwede kang stop, pwede kang tanungin saan ang papeles mo, ba't ka nandito, saan ang lisensya mo. So ang nangyayari, maski na inosente ka, mga innocent riders, gusto nila mag-enjoy the ride of Marilake, pipigilin ka ng mga polis. Baka mamaya may checkpoint pa, lalo na malapit na election season. You see, nasira, we are under scrutiny. Mas malaki ang mas madaming presence or mas madalas ang presence
ng mga law enforcement dun sa road na yan. Gusto ba natin yon? Hindi pa pwede tayong mag-self-discipline? Ang mas mahirap pa, ngayon meron na, may mga balita na makihiring ang mga ibang senator at saka mga representatives para lang investigahan ang incident na to. Di ba lang alala mo nung 2024, nung Ironman, dahil madaming aksidente, as may namatay pa yata, ngayon, dinala sila sa Senate at saka sa House. Ngayon, baka na naman mangyari dito. Tapos gagawa ng bagong batas na maapektado lahat ng motorcycle riders. Yan, sa mga reckless riders na involved tuloy ang Senate at saka House of Representatives. Gagawa sila mga ibang-ibang batas para ma-limit, ma-restrict ang motorcycle riding sa Marilaki. Gusto ba natin yon? Lastly, ang huling punto ko, sa mga incident na ganyan, sa mga reckless riding na ganyan, innocent people will be affected. I'm sure nakita nyo sa video, may magkasintahan, doon lang nakaupo lang sa ledge, tinamaan ni Yellow Rider, nahulog sila. Ha? Kumbaga, pumunta sa, parang over the backod sila. Di natin alam kung ano nangyari sa kanila. Kasi as of now, wala pa akong balita, wala sa news, ano nangyari sa mga people, yung innocent bystanders. At hindi lang silang dalawa, hindi lang yung dalawang Superman riders. I'm sure, sigurado ako may nakita kayong mga videos na mag-isa lang yung rider, nadula siya, tapos binangga niya sa side ang mga nakapark na motorcycles or tinamaan yung ibang tao, nag-flip pa nga yung iba eh. May mga videos na ganun eh. So, sa mga incident na kayo, mga incidents like that, mag-involve yung law enforcement, mag-involve yung mga legislators natin, at saka nasira ang reputasyon ng mga motorcycle riders. Ngayon, ang payo ko sa inyo, if you cannot anticipate the damage that you can cause, at hindi mo kayong i-pay for that, kasi responsibilidad nyo yun eh. Huwag na kayong mag-ride ng ganun. Ha? Kumbaga sa English eh, if you can't do the time, don't do the crime. Alam mo kalong pag Tagalog yan. Or i-equate natin yan. If you cannot anticipate, or erase natin lahat yan. Pag mag-ride kayo, kahit saan, maski na Marilaki, maski na sa highway, mga big bikes, or maski na sa, let's say, MacArthur Highway, punta kayong La Union o Baguio, mag-ingat tayo at sundan natin ang mga batas, trapiko. Huwag tayong mag-reckless, huwag tayong mag-racing. Kung gusto yung mag-karera, mag-racing, mag-banking, ang dami dyan. Mga speedways, mga racetrack, may isa sa Clark, alam ko may isa sa Batangas. At ngayon, ang balita ko, may ginagawa sa Rizal. Doon lang tayo. Kung kailan gumastos, gumagastos naman kayo, bibili kayo ng mga, i-modify nyo mga motor nyo para mas mabilis, mas magang. O di kaya nyo magbayad ng track fee. Diba? Ayan lang. Maraming salamat po.